bago ang lahat, gusto ko lang muna pong bumati ng happy weekend sa inyong lahat. Ako po si Julian, 38 years old at nagtatrabaho bilang ER nurse sa isang private hospital sa Marikina. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay alam kong may kakaiba na sa akin. Hindi po ako straight o sa madaling sabi ay isa akong bakla. Pero hindi katulad sa mga coming of out stories ng iba. Ako po ay alam na ng mga magulang ko kung ano ako noong lumalaki pa lamang ako. Hindi ko na kinailangan magtago o magpanggap dahil tinanggap ako ng pamilya ko ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, kabaliktaran naman ang pinagdaanan ng dati kong boyfriend na si Juno. Kung buhay niya sa loob ng 30 years, ay walang ibang nakakaalam ng totoo niyang sexual orientation, kundi ako lamang, Papa Dudut. Una kong nakilala si Juno sa isang dating app. Naalala ko pa ang gamit nitong profile picture noon kung saan ay mata lamang ang kita habang nakasuot ng eyeglasses. Doon pa lamang ay nabighani na ako sa mga expressive niyang mga mata. Nakipagkilala ko sa kanya, Papa Dudut, at nagsimula kami bilang magkaibigan. Tumagal ng ilang buwan bago ko nakuha ang tiwala ni Juno na ipakita sa akin ang buo niyang itsura. Gwapo si Juno, Papa Dudut, makinis, tangos ang ilong. Manipis ang labi na bumagay sa mga mata niya. Sa totoo lang ay na-intimidate niya ako sa kanya dahil para siyang artista. Insecure ako na baka hindi ako pasok sa standards niya. Kaya medyo nahiya ako sa kanya noon, Papa Dudut. Lalo na po noong siya na mismo ang nag-invite sa akin para magkita kami ng personal matapos ang ilang buwan naming pag-uusap. Sa isang bar sa Quezon City namin naisipang magkita noon, Papa Dudut. Pero dahil inunahan ako ng takot at hiya, ng mga oras na yon ay nawalan ako ng tapang para lapitan sa Juno. Ang ginawa ko na lang ay pinanood ko siya mula sa malayuan habang nakikipagkilala siya sa mga bagong tao at nakikilala niya. Sa paglalim ng gabi ay nagkaroon na rin ng tama ang alak na iniinom ko. Doon lang po ako nagkaroon ng sapat na confidence para magpakita kay Juno. Paano yan? Una na kami sa'yo. Sigurado ka ba na ayaw mong ihatid ka na lang namin? Hindi na. Thank you na lang. Uwi na rin naman ako maya-maya. Bye-bye, Juno! Keep in touch, ha? Huwag na masyado magpakalaseng, okay? Sige. Masaya talaga ako na nagkakilala tayo, guys. Next time ulit, ha? Oo naman. Jaira, salamat. Mark, Apollo, ingat kayo sa pagmamaneo. Sana sa susunod, makilala ko na sila Maya at Phoebe. Totoo! Kailangan mo silang makilala. Huwag ka mag-alala. I-message kita kapag lumabas ulit kami. Total friends naman na tayo sa FB eh. Okay, sige, salamat. Mag-iingat kayo. Bye! Ikaw din! Bye! Ingat ka. O paano? Una na kami ha? Excuse me. Hi. Hello? Gagamitin mo ba tong table? Sige, alis na ako para... Teka lang. Julian? Ako nga. Pasensya ka na, ngayon lang ako napakita. Okay lang. Wala namang problema dun. May mga na-meet naman akong bagong kaibigan habang hinihintay kita. Akala ko nga i-injurin mo ako eh. Ano ba nangyari? Bakit na-late ka? Ang totoo niyan, kanina pa ako dito sa bar. Medyo nahiya lang talaga ako magpakita sa'yo. Hinintay ko pa na gumana yung alak sa katawan ko. Bakit naman? Mukha ba akong hindi approachable? Hindi naman. Pero nakaka-intimidate ka kasi. In a good way, ha? Ha? Intimidating ba ako? Paano? Eh kasi, sobrang good looking mo. Nahiya ako bigla. Ikaw naman.
Ngayon ka pa nahiya eh, ilang buwan na tayo magkausap sa text at chat. Iba pa rin naman kasi sa personal. Sa chat kasi may time pa ako para makapag-isip na i-reply sa'yo. Pero kapag in person lumalabas yung pagiging awkward ko. Para ngayon. Hindi ka naman mukhang awkward eh. Pero gets kita. Iba nga talaga kapag nagkita na in person. Alam mo, hindi ka mukhang bakla. Bakit? Ano ba dapat itsura ng bakla? Hindi. Ang ibig ko sabihin, mukha kang straight. Hindi halata na bakla ka. Kanina kasi habang pinapanood kita makipag-usap sa mga nakaupo rito, yung mga galaw mo, pati ngayon na magkausap tayo, parang kang totoong lalaki. Lalaki naman ako ah. Yun nga lang, lalaki din ang gusto ko. Kaya nga, nagalangan ako kanina eh. Kasi napaisip ako kung baka na-misinterpret lang kita. Then na-realize ko na nagkakilala nga pala tayo sa dating app ng mga LGBT. Hindi pa kasi ako out, kaya siguro hindi rin halata. Hindi ka pa out? Oo, hindi pa. Wala pang ibang nakakaalam. Ikaw pa lang. Talaga? Kaya pala, natagalan bago ka nag-send sa akin ng picture na katulong mo tayo. Mag-iingat lang din. Mahirap na, baka mamaya magkakilala pala tayo. Eh di lagot ako. Bakit naman hindi ka pa out? Hindi ka ba natatanggap ang pamilya mo kung sakali? Hindi pa ako ready. Unti-unti, sinusubukan ko namang tanggapin kung ano talaga ako pero hindi ko naman minamadali. First step na yung ginawa kong pag-download ng dating app at nagpakilala sa'yo na walang pagpapanggap. Nakaka-touch naman ako ng unang tao mo na at nanininig ako ng sekreto mo. Kaya dapat, ilibre mo ako na isang shot bago pa ako tuluyang malasing. Sige ba? Papadudot bukod sa pagkakaroon ng gandang lalaki, matalino rin si Juno. Book smart siya at minsan ay may mga napag-uusapan kami mga weird. Pero malalalim na topic tulad ng life after death, existential crisis at pati animal emotions. Hindi man ako makasabay minsan sa takbo ng isipan niya pero ito ang nagustuhan ko sa kanya. Dahil para ba siyang bata na napakalawak ng curiosity. May itinago rin siyang humor. Mahilig siya sa hayop, sa horror movies, sa maanghang na pagkain. Adventurous siyang tao na total opposite ko dahil may mga pagkakataong takot naman akong makihalubilo sa mga hindi ko kilala. Sa kabila ng pagkakaiba namin ng ugali ay nag-click ang pagsasama naming dalawa ni Juno. Hindi ko man alam kung ano ang nagustuhan niya sa akin ay masaya ako papadudot. Na hindi lumayo ang loob niya sa akin kahit mag-boring akong kasama in real life. Ang friendship namin ay mas lumalim pa sa mga sumunod na buwan. Hanggang sa siya na mismo ang nagtatag sa akin na may gusto siya sa akin. Nung una ay nag-alangan ako dahil hindi ko inaasahan na magkakagusto sa akin ang isang tulad ni Juno. Sa totoo lang kasi papadudot ay parang langit at lupa ang pagitan naming dalawa. Masyado siyang magaling sa lahat ng bagay. Samantalang ako ay walang-wala sa kalingkingan niya. Parang ako patuloy noon ang natakot dahil hindi ko deserve ang isang katulad niya. Pero never kong ipinaramdam sa akin ni Juno na mas mababa ako sa kanya. Kahit natahimik ako ay walang masyadong ambag sa mga usapan, walang presence of mind at langis ay palagi niyang pinapaalala sa akin kung gaano niya ako kagusto. Wala kaya itong lakad ngayong weekend Wala nga. Busy yung mga kaibigan ko eh. Tsaka gusto ko tang makasama ngayon. Talaga? Bakit naman ako? Tinatanong ko ba yan? Bakit? Ayaw mo ba akong kasama? Siyempre gusto. Recently kasi lagi kayo lumalabas ng barkada mo. Nagsiselos ka ba? Hindi Ikaw naman talaga priority ko eh. Kaya imbitahan mo ako kapag hindi ka busy. Hirap mo kasing imbitahan minsan. Sobrang busy mo sa pagiging nurse mo. Tuwing weekend ka lang available kaya ngayong off mo, ikaw muna sasamahan ko. Hindi ka naman busy ngayon, di ba? Hindi naman. Okay, maganda yan. Gusto mong kumain sa labas? Saan ba? Ikaw bahala. Saan mo ba gusto? Invite mo rin kayo yung barkada mo para makilala ko naman sila. Huwag muna ngayon. Next time na lang siguro. Gusto muna kitang masolo eh. Yung mga barkada kong yun, masyado silang clingy. Baka mamaya, agawin ka pa nila sa akin. Makapagsalita naman to. Bakit? Tayo na ba?
Sagot mo lang naman hinihintay ko eh. Oo ba ako ngayon? Ibig sabihin magiging tayo na? Oo naman. Confirmation mo na lang talaga ang kulang. So ano? Oo na ba magiging sagot mo? Ano ba kasi nagustuhan mo sa akin? Kailangan ba may explanation? Hindi ko alam eh. Basta na lang. Ano yun? Basta gusto kita. Yun ang nararamdaman ko. Gusto kitang makasama. Gusto kitang makausap araw-araw. Gusto kitang maging boyfriend. Okay, sige na. Oo na. So tayo na? Gusto rin naman kita eh. Pero gusto ko, bago ako pumasok sa relasyon, gusto ko na totoong pagmamahal sa akin ng tao. Totoo naman ako ah. Hindi ba ako mukhang sincere sa'yo? Mukha ba ako manluloko? Hindi naman, pero... Alam mo, ngayon ko lang sasabihin sa'yo ha. Pero sobrang perfect mo kasi. Parang too good to be true. Parang nakabingwit ako ng malaking isda tapos parang hindi naman bagay para sa akin. Yun kasi yung nararamdaman ko noon pa lang. Ang hirap ng paniwala na may isang tulad mo na magkakagusto sa akin. Wala ka kasing tiwala sa sarili mo eh. Alam mo, isang napansin ko sa'yo, hindi ka confident. Lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba. Kaya pakiramdam mo, mas lamang sila. Pero ibahin mo ako, Julian. Kasi ako wala sa itsura, wala sa estado, o sa kung ano ang mabibigay nila sa akin. Hindi yung mga yun ang tinitingnan ko. Hindi pamantayan para sa akin yung mga yun. Ang gusto ko lang at ang pinaka-importante, mahal ako ng tao. Tanggap niya ako. At lahat ng yun, ipaparamdam niya sa akin. So, ano na nangyayari ngayon? Ang gusto ko mangyari ngayon, maging tayo na talaga. Ang bilis naman. Anong mabilis? Sobrang tagal na kaya nating nag-uusap. Oras na rin para totohanin natin tong relasyon natin. Julian, may favor nga pala ako hihingin sa'yo. Ano yun? Pwede bang tayo na lang muna makaalam kung ano meron tayo? Ha? Bakit? Alam mo naman na hindi pa ako out, di ba? Wala pang nakakaalam sa sexuality ko kaya kung pwede sana, kapag nasa labas tayo, kaibigan lang muna ang maging turingan natin sa isa't isa. Ha? In case na dumating yung araw na ipakilala kita sa mga kaibigan ko, sasabihin ko muna na magkaibigan tayo. Okay naman yun? Ganun ba? Sige, okay lang. Ang mahalaga naman eh, alam natin pareho kung ano tayo, di ba? Maraming salamat at naiintindihan mo. Pumayag ako na itago ang relasyon namin ni Juno Papadudut. Katulad nga ng sinabi ko ay para na ako nakabingwit ng malaking isda sa katauhan ni Juno. Hindi na ako nag-inarte pa at ibinigay ko ang hiling niya, Papadudut. Isa pa po ay mahirap namang pilitin ng isang tao na hindi pa ready na umamin sa publiko. Basta ako ay masaya na noon na meron akong karelasyon na katulad ni Juno. Tumagal ang secret relationship namin ni Juno ng ilang taon at sa loob ng mga taon yun ay walang ibang nakakaalam sa relasyon namin maliban na lamang sa nanay ko, Papadudut. Alam ko na nag-promise ako na huwag magsabi sa ibang tao ang kung anong meron kami ni Juno. Pero sa pagtagal ng panahon ay mahirap din palang pumasok sa isang relasyon na tago. Kaya noong minsan nagkaroon kami ng misunderstanding ni Juno ay kay mama ako lumapit para humingi ng advice. Huwag kay mama ay wala nang ibang nakakaalam, Papadudut. Kung noong una, okay lang sa akin na inihim ang relasyon namin ni Juno. Sa pagtagal ng panahon ay nakaramdam ako na para bang nagiging imahinasyon na lamang ang relasyon namin. Na kung mawala man si Juno ngayong araw, ni isa, maliban kay mama ay walang nakakaalam na naging kami. Na-realize ko na sobrang hirap palang magkaroon ng secret boyfriend. At eto ang naging dahilan bakit nagsimulang masira ang relasyon naming dalawa. Papadudot, ang mahirap sa pagiging lovers in private but friends in public na type of relationship ay nawawala ang sense of reality ninyong dalawa. Pakiramdam ko ay parang kami na hindi. Lovey ang tawagan namin in private pero kapag may kasamang iba, tuwing nasa labas ay bro ang tawagan namin sa isa't isa.
Minsan nga ay nalilito na rin ako kung kailan ba ako dapat maging boyfriend kay Juno at kailan na friends lang dapat ang turingan namin. May mga pagkakataon na super sweet kami sa isa't isa pero sa mga susunod na oras ay parang hindi na kami magkakilala dahil may kasama kaming iba. Bawal din ang mag-holding hands sa labas at bawal gumamit ng words of endearment kapag may nakikinig na iba. For 5 years ay ganong klase ng relationship ang sinanay ko sa sarili ko, Papa Dudut. Dahil mahal ko siya. Pero may mga araw ding pakiramdam ko ay nagsasawa at napapagod na ako. Oo nga't waba lamang ang self-confidence ko. Pero hindi ko rin po naman deserve. Naitago at i-deny sa mga tao. Tao lang din naman ako na nagmamahal at nasasaktan. Kaya noong minsan magkaroon kami ng chance ni Juno na mag-usap ng masinsinan ay ipinaalam ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na feeling ko ay na-stuck na ang relasyon namin dahil sa ginawa naming pagtatago at hindi na ito nag-grow. Ang tahimik mo yata ngayon. Wala, may naisip ko ako. Bakit? May problema ba? Wala naman. Lovey, alam na alam ko kapag may problema ka. Isang oras na tayo magkasama rito pero puro tango ka lang tuwing nagsasalita ako. Sabihin mo na, ano bang meron? Iniisip ko lang kung may patutunguhan ba tong relasyon natin. Ha? Bakit mo naman iniisip yan? Halos 5 years na tayong dalawa. Pero pakiramdam ko, never naging official tong relasyon natin. Anong ibig mo sabihin? Kulang ba yung efforts ko para iparamdam sa'yo na totoong mahal kita? Hindi naman kulang. Sobra-sobra nga yung pagmamahal mo sa akin eh. Yun naman pala eh. Bakit mo nasasabi yan? Sobra-sobra nga pero limited naman. Parang sa isang araw, sa loob ng 24 hours, 5 hours lang tayo magjowa. Pagkatapos nung magkaibigan na lang. Isa ba sa mga kaibigan mo kilala ako? Sa pamilya mo? Lovey, alam mo naman na hindi pa ako out, di ba? Alam ko, pero hanggang kailan? Forever na lang ba tayo magiging ganito? Sinusubukan ko naman eh. Gusto ko na rin mag-out pero hindi pa talaga ako ready. E paano naman ako? Boyfriend mo nga ako, pero parang kabit ako kung magtago. Bawal ako makilala ng mga kaibigan mo kasi baka makamata sila. Bawal sa pamilya mo kasi baka mabuga sila. Bawal tayo mag-date sa labas ng suite. Bawal mag-suot ng couple shirts. Bawal magtabi o magsagian mo lang in public. Ang daming bawal. Then na-realize ko, balik ba itong ginagawa natin? Kasi wagas kung itago mo ako eh. Alam ko na mahirap sa part mo itong setup natin. Pero please, tiisin mo na kahit konti na lang. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko alam. Bawalan na rin kasi ako ng gana. Lovey, konting panahon na lang yung hinihingi ko, please. Maniwala ka sa akin, Julian. Hindi ko gustong gawin to, pero sa ngayon, ito ang kailangan natin eh. Maghintay muna tayo sandali. Bakit kasi ayaw pa ipaalam sa ibang tao na bakla ka? Hindi naman kasi ganun kadali yun para sa akin eh. Bakit ako? Nagawa ko naman mag-out na wala kahirap-hirap ah. Kasi maswerte ka. Dahil may mga magulang ka na mahal ka. Ako may mga magulang ako na sarado ang pag-iisip. Na hindi kayang tumanggap ng mga bagay na hindi normal sa nakagawian at nakalakihan nilang buhay. Ipaintindi mo sa akin, baka sakaling matulungan kita. Hindi, sorry. Pero sa problema kong to, hindi mo ako matutulungan. Naalala mo pa ba yung kapatid ko? Yung kuya mo na namatay niya? Oo, siya nga. Alam mo bang namatay siyang mag-isa? Hanggang sa huling hininga niya, hindi siya pinatawad ng mga magulang namin. Alam mo kung bakit? Kasi bakla siya. Simula nung umamin siya na bakla siya, pinalaya siya sa bahay. Namuhay siya ng mag-isa. Hanggang sa dinapuan siya ng AIDS. Namatay siyang mag-isa, Julian. Dahil dalawa na nga lang kaming magkapatid. Pero natiis nila si kuya dahil hindi nila matanggap na bakla ang kapatid ko. Alam mo ba kung anong pressure nun sa akin? Alam mo ba yung takot na nararamdaman ko tuwing iniisip ko na pwede rin mangyari sa akin yun kapag out ako sa mga magulang ko? I'm sorry. Hindi ko alam na ganyan pala pinagdadaanan mo. Pero huwag ka mag-alala. Malalaman at nalalaman din naman nila ang totoo eh. Kasi gagawin ko rin ang ginawa ni kuya. Mag-out din ako sa kanila kasi mahal kita. Gusto kitang ipaglaban pero sana maintindihan mo na hindi ko pa kaya sa ngayon. Gagawin ko yun.
Pero hindi pa sa ngayon. Kaya ano naman ang sinabi ko? Kaya kong tiisin itong karelasyon natin. Basta ipangako mo na masasayang kang pagtatagong ginagawa natin dalawa. Kaya ayoko ng tiis ng mahal ko naman para sa lahat. Promise, hindi masasayang ang pagtitiis na gagawin mo. Hindi kita bibiguin. Salamat. Kakasahan ko yan. Papadudot wala naman akong magagawa pa kung ayaw pa talagang mag-out ni Juno. Ako na lang ulit ang umintindi. Siguro'y ganoon talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Kaya mong isakripisyo ang lahat, pati sarili mo, para sa taong minamahal mo. Mahirap po ang naging sitwasyon namin dahil bilang tao ay gusto ko rin naman pong ipagmayabang sa lahat. May taong nagmamahal sa akin na may tawa kong matatawag na boyfriend ko. Kaya nga lang ay kailangan ko pang maghintay para magawa ang lahat ng iyon. Ramdam ko naman papadudot na mahal ako ni Juno, pero nang panahong iyon ay mas mahal pa niya ang pamilya niya. Ayaw din kasi niyang iwan ang mga magulang niya, lalo na tumatanda na rin sila. Siya na lamang ang kaisa-isang anak na natitira para tumingin at mag-alaga sa mga magulang niya. Ang nakakalungkot lang ay ang natatanging anak na nagmamahal sa kanila ay hindi nila kayang tanggapin ang tunay na katauhan. Nakakalungkot na isipin papadudot na may mga magulang na kayang ipagtabuyan ng mga anak nila dahil lang sa kanilang sexual orientation. Ito po ang mahirap sa pagiging bakla dahil lagi silang napagkakaitan ng kalayaan para i-express ang sarili nila, kaya naiintindihan ko po talaga si Juno. Yun nga lang, sa kabila ng open communication naming dalawa ay nagpatuloy na lumaylay ang relasyon namin ni Juno. Isa na rin po kasi sa naging rason ay nagsimula ko nang maging kaagaw ang mga barkada ni Juno sa oras, lalo na noong mga panahon yun, kung saan ay naging busy na rin ako sa trabaho. Noong anniversary namin ay nag-decide kaming lumabas ni Juno para sana mag-celebrate. Pero sa kasamaang palad ay nagkaroon ng emergency ang isa sa mga kaibigan nito, dahilan para hindi matuloy ang plano namin. Akala ko tulog ka na. Hindi ka na kasi sumasagot sa tawag ko eh. Alas 4 na ng umaga. Pagigising ko lang. Sorry. Nagising ba kita? Doon pa talaga nagsusorry? Kung nagising mo ba ako? Hindi ba dapat mag-sorry ka kasi pinaghintay mo ako kanina? 5 oras ako doon sa restaurant, naghihintay sa'yo. Pinareserve ko yung para sa ating dalawa. Nakalimutan mo ba? Hindi mo ako sinipot sa date natin, Juno. Mag-i-explain ako. Pwede bang pumasok muna? Okay, pumasok ka. Salamat. Umupo ka kung gusto mo. Baka napagod ka eh. Oh, ano pa hinihintay mo? Mag-explain ka na. Na-aksidente si Mark. Kilala mo na si Mark, di ba? Yung lagi kong kinukwento na kaibigan namin na playboy. Na first time lang din maging broken. Naglasing siya ng husto. Tapos bumangga siya sa kasalubong niyang sasakyan. Ngayon, Mark naman, kanina ang sabi mo, malilate ka kasi may emergency yung isang kaibigan mo na si Maya. Kaya ako naghintay ng ilang oras sa lecheng restaurant na yon. Para akong tanga kanina. Inantay kita kasi nga kailangan mong daanan yung Maya na yon na may love problem. Tapos ngayon, isa pang kaibigan ng nangangailangan na naman ng tulong? Ano ko ba talaga nila? Kaibigan o therapist? I'm sorry. Sinubukan kitang tawagan pero hindi ka sumasagot. Hindi ako sumasagot dahil galit na galit ako sa'yo, Juno. Pinagsara na ako ng restaurant. Ni Anino mo hindi dumating. Hiyang-hiya ako kanina. Halos kainin ako ng lupa sa hiya. Emergency nga kasi yung nangyari. Siyempre kaibigan ko yung mga yun. Eh ako, ano ba ako? Sabagay, mahal mo lang naman ako kapag tayong dalawa lang magkasama eh. Oo nga pala, sa ibang tao, kaibigan mo lang ako, hindi priority. Ano nga tawag mo ulit sa akin sa labas? Bro? Ano ka ba? Hindi totoo yan. Mahal kita magkasama man tayo o hindi. Alam mo yan. Alam ko, pero hindi ko nararamdaman eh. Lalo na ngayon, hindi ko ramdam. Sorry talaga. Dadaanan ko lang naman talaga dapat si Maya eh. Pero
medyo napahaba yung usapan namin. Pagkatapos, nung aalis na ako, bigla naman kaming tinawagan kasi nga na-aksidente si Mark. Muntik na siyang hindi makasurvive. Alam ko na hindi ko dapat gamitin na rason yun, pero... Sorry. Sorry talaga. Kumusta na si Mark? Okay naman na. Stable na siya ngayon. Bakit mo siya iniwan? Yung isa pa naming kaibigan na si Jaira ang nagbabantay sa kanya ngayon. Dumiretso agad ako dito nung dumating siya. Lovey, sorry talaga. Ano ang magagawa ko? Lagi naman ako umiintindi. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Lagi na lang sorry. Sana naman may pagbabago. Ayaw sana kita papiliin. Pero sana sa akin o sa barkada mo, isa lang ang priority mo sa amin. Hindi mo na ako kailangan papiliin kasi ikaw ang priority ko. Kaya pala alas 4 ka na nagpakita sa akin. Emergency nga kasi yung nangyari. Eto na nga oh. Humihingi na ako ng tawad. Please. Lovey. Patawarin mo na ako. Pasalamat ka, mahal kita. Babawi ako sa'yo, promise. Ganito na lang, ano kaya kung umorder tayo ng pagkain para kahit papaano makapag-celebrate pa rin tayo. Huwag na. Luluto na lang ako ng breakfast. Sige, tutulungan kita. Magbihis ka muna. May mga bagong laba akong damit sa kwarto. Okay, sige. Antayin mo ako, ha? Magbabanding tayo habang nagluluto. Magbibihis lang ako sandali. Balikan kita agad. Dalian mo. Papadudod sa kasamaang palad, after noon ay wala pa ring nagbago kay Juno. Mas priority pa rin niya ang barkada niya. Isang tawag lang nila ay always ready siya to the rescue. Hindi ko naman siya masisisi dahil may pagka-people pleaser din kasi si Juno. Sa totoo lang ay pinagseselosan ko na nga ang mga kaibigan niya dahil mas marami pa siyang oras kasama ang barkada niya sa labas kesa sa akin. Kung kami naman ang magkasama ay palagi lang kaming nasa apartment ko dahil hindi naman namin nagagawa sa labas ang mga ginagawa namin in private. Lagi ko noong nire-request na ipakilala na niya ako sa mga kaibigan niya dahil feeling ko ay mababait at understanding naman silang tao. Pero hindi pumayag si Juno. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang rason niya. Bakit pati sa mga kaibigan niya ay itinatago niya ako. Pero sa huli ay ako na lang ulit ang umintindi kahit na medyo nasasaktan ako sa mga ginagawa niya. Ang nakakainis pa po ay lagi kong pinapalampas sa mga ginagawa niya. Kaya siya nasasanay. Isang sorry lang niya ay lumalabas na kaagad ang pagiging marupok ko at pinapatawad ko siya kaagad. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko na napigilan ang sarili ko. At ako na mismo ang sumubok na magpakita ako sa kanilang magbabarkada nang minsan nagkaroon sila ng lakad. Day off ko noon, Papa Dudut, saktong Valentine's Day din. Ang plano namin ni Juno ay kakain kami ng dinner sa labas at manonood ng pelikula buong gabi. Pero kinailangan muna niyang kitain ng barkada niya noon bago siya pumunta sa apartment ko. Isa pa ay kailangan daw niyang mag-ready dahil may inihanda siyang surprise para sa akin. Saktong habang nagbibihis siya sa apartment ko noon, ay narinig ko ang usapan nila ng kaibigan niya sa phone. Nabanggit ang lugar kung saan sila magkikita at nakaisip ako ng ideya na sundan siya. Pagkaalis niya sa bahay ay naghintay ako ng ilang minuto bago ako lumabas at tinungo ang meeting place nila. Sa isang bakanteng lote ito, Papa Dudut. Sobrang na-curious ako noon kung ano nga ba ang gagawin nila sa isang bakanteng lote sa 10 oras ng gabi sa araw mismo ng Valentine's Day. Noong papalapit na ako sa group ay bigla akong nakita ni Juno. Agad niya ako nilapitan at nilayo sa mga kaibigan niya para pigilan sa plano kong gawin. Nagalit siya sa akin, Papa Dudut. Nag-away kaming dalawa ng mga oras na yun ay napuno na rin ako. Noon mismo sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mismong araw ng mga puso ay nangyari ang pinakamalaking away namin ni Juno na nauwi sa hiwalayan.
Julian? Anong ginagawa mo rito? Nandiyan ka pala. Akala ko kasama mo mga kaibigan mo. May kinuha lang ako sa sasakyan ni Mark. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Narinig ko kasi yung usapan nyo kanina. Na-curious lang ako. Na-curious saan? Sa kung anong gagawin nyo rito. Ano ba kasi ginagawa nyo rito? May ritual ba kayong ginagawa tuwing Valentine's Day? Alam mo, bumalik ka na sa apartment. Mag-ayos ka na. Pagkatapos ko rito, pupuntahan kita agad. Aalis tayo. Saglit na lang to. Nakabihis na ako. Ready na ako anytime. Hintayin na lang kita rito. Antayin mo na ako sa apartment mo. Huwag na dito. Dito na lang ako. Alam mo, mas maganda kung ipakilala mo na lang ako sa kanila. Total, nandito naman na yata kayong lahat eh. Julian! Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko? Bakit ka sumisigaw? Ang kulit mo kasi! Bakit? Natatakot ka ba na malaman ng mga kaibigan mo na boyfriend kita? Natatakot ka na malaman nilang bakla ka? Ano ang pinagsasabi mo? Bakit mo ginagawa to ngayon? Tatanong lang ako. Seryoso ka ba talaga? Mag-aaway tayo ngayon? Ngayong araw na to? Ikaw ang nauna eh. Anong ako? Eh, ikaw to nagpunta rito para imbestigahan ako. Ano ba kasi ang gagawin nyo? Hindi mo pwedeng malaman? Yun lang naman ang gusto ko eh. Magbabaon kami ng time capsule para sa future namin magkakaibigan. Happy ka na? Ay, sobrang happy. Sana in-inform mo kaagad ako na may special event pa pala kayo magbabarkada. Sa Valentine's Day mismo, ha? Sa araw ng mga magjojowa. Okay, gets. Alis na ako. Julian naman, parang tanga oh. Parang tanga? Mas importante yung mga kaibigan mo kaysa sa akin. Tapos ako yung parang tanga? Eh di sa kanila ka na. Ibibigay na kita sa kanila. Kung mas mahalaga sila kaysa sa akin, kung mas gusto mo sila makasama kaysa sa akin, di kita pipigilan. Eh sumama ka sa mga yon. Lavi, sandali lang. Huwag mo akong malavi-lavi. Araw natin dapat to eh. Para sa atin dapat to. Pero anong ginagawa mo? Iniwan mo ako sa apartment para sa kung anumang chechi-bureching meron kayo. Alam mo, Juno, pagod na ako humingi ng oras sa'yo. Hindi ko dapat hinihingi yun eh. Dapat ikaw mismo ang kusa nagbibigay ng oras sa akin. Pero hindi eh. Kailangan ko pang hilingin yun. Naawa na ako sa sarili ko, alam mo ba yun? Para akong bata naghahanap ng pagmamahal. Please, huwag naman natin gawin to ngayon. Hintayin mo na lang ako sa apartment. Sige na. Mag-cool off muna tayo. Ano? Samahan mo muna yung mga barkada mo. Mukhang mas kailangan ka nila. Lavi, huwag mo naman gawin sa akin to. Mag-usap na lang ulit tayo kapag ready ka na pumasok sa totoong relasyon. Isang relasyon kung saan hindi mo kayo tinatago ng parang kriminal. Isang relasyon na kaya mo ipagmayabang sa lahat ng tao. Isang relasyon kung saan ako pipiliin mo kahit sa anuman. Yun ang gusto kong relasyon, Juno. Nasa ngayon, hindi mo pa kaya ibigay. Sige, halika na. Ipapakilala na kita sa kanila. Tara. Huwag na. Ayoko masira yung mood yung lahat. Nakakahiya sa barkada mo. Hoy! Julian! Julian, sandali! Papadudot ng gabing yun ay sunod-sunod na tawag ang ginawa ni Juno pero hindi ko siya sinagot. Pag-uwi ko ng apartment ay itinulog ko na lamang ang sama ng loob ko. Hindi rin po kasi ako makapaniwala na ako mismo ang nakipaghiwalay kay Juno. Siguro ay napagod na lang din talaga ako dahil sa napakahabang panahon ay laging ako ang nag-a-adjust. This time, gusto ko namang bigyan ng respeto ang sarili ko. Hinayaan ko na lamang muna si Juno kasama ang barkada niya. Pinatay ko ang cellphone ko at natulog ako sa bahay ng mga magulang ko at para na rin samahan silang mag-celebrate ng Valentine's Day. Isa ito sa mga desisyon na hanggang sa ngayon ay pinagsisisihan ko, Papa Dudu. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan, ay babaguhin ko ang lahat ng mga desisyong ginawa ko noong araw na yon. Pagkagising ko kinaumagahan, Papa Dudut, ay sobrang bigat ng pakiramdam ko. Agad akong bumalik sa apartment para magbihis at pumasok sa trabaho. Akala ko ay normal na araw lamang yon para sa akin. Mabigat lang ang dibdib ko dahil naghiwalay kami ni Juno. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay may mas masama palang nangyari ng gabing iniwanan ko si Juno. Pagpasok ko sa ospital kung saan ako nagtatrabaho ay nakita ko doon ang mga kaibigan ni Juno.
Baga ang mga mata nila dahil sa pag-iyak. Nilapitan ko ang pinakapamilyar sa kanilang lahat, si Maya, para alamin kung anong ginagawa nila sa ospital. Hi. Good morning. Ikaw yung kaibigan ni Juno, di ba? Oo, ako nga. Kilala mo ba siya? Oo. Close friend ko siya. Kasama mo ba siya ngayon? Nandito yata kayong lahat na magbabarkada. Hindi mo pa ba nabalitaan? Ang alin? Wala na si Juno. Wala na siya. Patay na siya. Gusto ko lang siya kagabi. Ano wala na siya? Magkakasama kayo, di ba? Oo. Nagkita-kita kaming lahat kagabi. Nagpumustahan tapos nagkanya-kanya na ng uwi. Nasabi ko kasi ni Juno na isa-surprise daw niya yung partner niya. Kaya siya nagmadaling umuwi. Tapos, ano nangyari? Ano nangyari kay Juno? Nabangga siya ng minivan habang patawid sa pedestrian crossing. Yun lang ang nabanggit sa amin eh. Nasaan na siya ngayon? Nasaan si Juno? Baka pwede pa siyang i-revive. Teka, sandali lang. Huminahon ka lang. Nasaan siya? Nasa morgue na siya. 12 hours nang hindi tumitibok ang puso niya. Dito nangyayari. Nagsisinungaling ka. Kuya, okay ka lang po ba? Itiwan mo ako! Huwag mo akong hawakan! Kasalanan niyo to eh! Kayo magbabarkada, kasalanan niyo to! Kasalanan niyo kung bakit wala na si Juno! Mark! Mark, halika dito! Please! Bakit? Anong meron dito? May problema ba? Hindi ko alam pero bigla na lang nagwawala tong si Kuya Nurse eh. Kakilala rin yata niya si Juno. Kilala mo rin ba si Juno? Kilala? Oo! Kilala ko siya! Pero hindi naman namin kasalanan na nangyari sa kanya eh. Kaya huwag mo naman kaming sisihin. Hindi rin namin gusto yung nangyari. Pero kung hindi sana kayo nagkita-kita kagabi, ako dapat ang kasama niya. Hindi dapat siya na-aksidente. Hindi dapat siya mag-isa nung gabing yun. Sino ka ba? Kung kaibigan ka niya, bakit ngayon ka lang namin nakita? Huwag mo akong tinatanong kung sino ako dahil kaibigan lang kayo ni Juno. Oo, tama ka. Kaibigan niya nga kami. Ramdam ko rin ang pinagdadaanan mo ngayon kasi kaibigan din namin siya. Hindi lang niya ako kaibigan. Boyfriend niya ako. Ha? Boyfriend? Ano pinagsasabi mo? Ikaw ba yung pupuntahan niya dapat kagabi? Ako nga! Pero mas pinili niya samahan kayo, hindi ako! Alam niyo ba na sobrang galit na galit ako sa inyo? Kasi inagaw niyo sa akin ang atensyon niya? Tapos ngayon sasabihin niyo sa akin na wala na siya? Na wala na ang boyfriend ko? Minahon ka lang, okay? Hindi namin alam na may boyfriend si Juno. Hindi nga namin alam na bakla siya. Gusto mo ba siyang makita? Kung gusto mo siya makita ngayon, puntahan mo na siya ngayon kasi kukunin na siya mamaya ng mga magulang niya. Nasa morgue siya ngayon. Kasalanan niyo lahat to. Tandaan niyo yan! Alam mo ba? Hindi ko alam. Nagulat rin ako eh. Papadudot na lang ng emosyon ay nasabi ko ang katotohanan sa barkada ni Juno. Wala din naman ng rason para itago ito dahil patay na si Juno. Ayon sa kanyang death certificate ay namatay si Juno dahil sa internal bleeding at brain injury. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga doktor sa ospital pero hindi na siya nakasurvive. Samantala ay mabilis din namang nahuli ng mga pulis ang nakabundol kay Juno pero agad din po itong nakapagpiyansa matapos makapagsettle sa pamilya ni Juno. Pagkatapos ng araw na yon ay pinilit kong tapusin ang trabaho ko kahit na hindi na ako makapag-focus sa ginagawa ko, Papa Dudu. Bigla na lang namanhid ang katawan ko. Wala nang pumasok na impormasyon sa utak ko ng araw na yon. Ang tanging tumatakbo na lamang sa isipan ko ay kung paano ko inaway si Juno ng gabing yun. Sobrang laki po ng pagsisisi ko na sinaktan ko siya ilang oras bago siya bawian ng buhay. Sobrang hirap sa part ko, Papa Dudut, na ang huling alaala namin sa isa't isa ay tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Kung kailan ako sumabog ay saka naman nangyari ang bagay na yun. Ang malala pa ay hindi ko na magagawang humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko na mababawi ang mga masasakit na sinasabi ko sa kanya.
Papadudot ilang araw ang lumipas bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpunta sa burol ni Juno. Buti na lang at sinamahan ako ng mga kaibigan niya noon sa aking pagdadalamhati. Parang tutulog lamang, nakangiti at peaceful ang itsura ni Juno, Papadudot. Wapo pa rin siya kahit medyo makapalag makeup niya. Pero deep inside ay alam kong masama ang loob ni Juno sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya. Kung sana lang ay inabaan ko ang pasensya ko, kung sana lang ay hindi ako nagpadala sa selos, kung sana lang ay hindi ko nayaang kainin ako ng pride. Sakaling nagbago pa ang pangyari ng gabi niyo. Kasi wala na po akong magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Sobrang iyak ng mga magulang ni Juno nang bumisita ako sa burol nito. Hindi ako naawa sa kanila, Papadudot, dahil alam ko kung ano ang hirap ng pinagdaanan ni Juno para lamang ma-please ang mga magulang niya. Ikinulong nila ang anak nila sa isang sitwasyon kung saan ay nakatali ang mga kamay niya. Kung sana'y tanggap lang nila ang totoong katauhan ni Juno, edi sana'y maaga nitong na-enjoy ang buhay niya. Sana'y wala siyang itinago at hindi nagpanggap. Nakakalungkot lang na isipin na hindi na magagawa ni Juno ang mga bagay na yon, Papadudot. Mahirap po ang magluksang mag-isa. Pero ramdam ko ang suporta sa akin ng mga kaibigan ni Juno. Hindi nila ako pinabayaan at kahit na hindi nila ako masyadong kilala, ay sinigurado nilang nasa mabuti akong kalagayan sa mga panahong nagluluksa ako at malaki ang pasasalamat ko sa kanila nang dahil doon. Ngayon ay gets ko na kung bakit hindi maiwan-iwan ni Juno ang barkada niya dahil mababait silang tao. Kaya naman noong magkaroon ako ng oras ay kinausap ko ang isa sa kanila para humingi ng tawad. Sorry kung nabahala kita. Hindi naman. Maaga akong natapos sa trabaho kaya marami akong time ngayon. Jaira, tama ba? Oo, ikaw naman si Julian? Oo nga. Nasabi sa akin ni Maya at Mark na ikaw daw ang boyfriend ni Juno. Sorry pala nung araw na yun. Sobrang nadala lang talaga akong emosyon kaya ano na nasabi ko. Okay lang, huwag mo nang intindihin yun. Lahat naman tayo na shock sa nangyari. Kaya anuman ang nagawa natin yung araw na yun, lahat valid. Pero hindi ko alam na may boyfriend pala si Juno. Wala talaga nakakaalam. Siguro nagulat din kayo lahat nung malaman yung bakla siya. Sobra! Pero at the same time, nag-guilty rin kami kasi sa tagal ng pagkakaibigan namin, hindi kami aware sa totoo niyang sexuality. Ayaw mo talaga ipaalam. Wala siguro ang tao makakaalam yung sekreto niya. Matagal na ba kayong dalawa? 5 years na kami. Talaga? Matagal na pala at never namin nalaman. Ang galing ni Juno magtago, ha? Masikreto talaga si Juno. Ganun naman yun eh. Karaniwan nga, sinasarili lang niya ang mga problema niya. Gusto kasi niya na siya mismo ang magbibigay ng mga solusyon sa mga problema niya sa buhay. Sobrang selfless niyang tao. Sinabi mo pa. Alam mo ba na siya ang takbuhan namin pagdating sa love problem? Ang hindi namin alam, maging siya pala may sarili ding problema. Kung nag-open lang sana siya sa amin, hindi kami nagigilty ng ganito ngayon. Yun nga ang hindi maganda sa kanya eh. Palaging yung inuuna ang problema ng iba kaysa sa sarili niyang problema. Yun ang hindi ko na-realize. Na ako lang ang tanging sandala ni Juno sa mga problema niya. Lalo na't ako lang pwede niyang sabihan ng mga pinagdadaanan niya. Ang tanga ko kasi eh. Pinairal ko yung pagiging sarado ng utak ko. Kung pwede lang sanang bubugin ang sarili ko, tagal ko lang ginawa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala namang may gusto sa nangyari. Pero sana, basta pagaan ko lang bago siya namatay. Namatay na lang siya na masama ang loob. Dahil hiniwalayan ko siya nung time na nakapagkita siya sa inyo. Kaya pala matagal siyang nawala. Ang sabi niya sa akin, pinalitan niya yung bagay na ilalagay sana niya sa time capsule. Para saan ba kasi yung time capsule na yun? Para sa barkada namin. Para sa future namin. Tapos after 10 years, bubuksan namin yung ibinuong naming time capsule para makita ang difference ng buhay namin noon at buhay namin ngayon. Anong nilagay ni Juno sa time capsule niya?
Hindi ko alam eh. Basta papel na nakatupi. Feeling ko sulat. Tapos, after 10 years yung pabubuksan? Oo, sa 2028 pa. Mas naging meaningful tuloy yung time capsule na yun dahil sa nangyari. Yun na ang memories naming magbabarkada. Mga ala-ala kung kailan buo pa kami. Mabuti nga kayo, may magandang memory. Oo kasi, huling memory ko sa kanya. Sobrang pinagsisisihan ko talaga. Kilala naman natin si Juno. Hindi yung nagtatanim ng sama ng loob. Gets niya lahat ng nangyayari. Kaya gets din niya kung bakit nakakagawa tayo ng pagkakamali. So, ikaw pala dapat yung pupuntahan niya nung Valentine's Day. Lalabas sana kami para kumain pero may iso-surprise daw siyang tao. Katatapos lang namin mag-away nun. Dahil sa sobrang sama ng loob. Pinatay ko yung phone ko tapos pinamama na ako na tulog. Kung alam ko lang talaga, sana hinintay ko na lang siya matapos. Sana hindi ko na lang siya inaway. I'm so sorry, Julian. Alam kong sobrang sakit ng nararamdaman mo ngayon. Sa totoo lang, hindi siya maipaliwanag sa salita sa sobrang sakit. Ang magagawa lang namin sa ngayon suportahan ka. Nandito lang kami. Kami barkada ni Juno para alalayan ka. Maraming salamat. Matapos ang pag-uusap namin yun ay unti-unti nang nagkalayo ang mga barkada ni Juno, Papa Dudu. Huling nakita ko silang buo ay noong libing na mismo ni Juno. Pagkatapos noon ay ilan sa kanila ang lumipad sa ibang bansa para magtrabaho at magbagong buhay. May ilang kinasal at bumuo ng sariling pamilya. Ang iba naman ay nagpapalayo-layo at tumira sa probinsya. Sa kanilang lima ay naging close ko si Jaira. Tuwing namimiss ko si Juno noon ay si Jaira ang kinakausap ko para alalahanin ang namayapa kong nobyo. Pero kalaunan ay unti-unti rin kaming lumayo sa isa't isa. Lalo na noong nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Jaira. Understandable naman yon, Papa Dudut, dahil sa reality ay nagkakawatak-watak rin ang magbabarkada. Lalo na kapag nagkaroon na sila ng ibang priorities sa buhay. Pero after 5 years simula noong namatay si Juno, ay muling nabuo ang barkada. Umuwi sa Pinas para magbakasyon ng ilan sa kanila kaya naisip nilang magkaroon ng mini reunion. Nabalitaan ko ito noong makita ko ang post ni Jaira sa Facebook. Noong makita ko silang lima sa pictures ay nakaramdam ako ng lungkot dahil hindi na sila kumpleto. Kaya naisip ko na in behalf of Juno ay bubuuin ulit namin ang barkada sa pamamagitan ko. Kinausap ko si Jaira kung pwede bang magkita-kita ulit kaming lahat. Kasabay nito ang isang pabor ang hiningi ko sa kanila. Nandito na ba ang lahat? Roll call na tayo. Ang dating lover boy na loyal husband na ngayon, Mar. Always present. Ang bilyonaryang si Maya. Baka bilyonarya naman. Present, ma'am. Ay, yung babaeng nagpakalayo-layo para hanapin ang sarili. Nahanap na ba niya ang sarili niya? Sorry, the old Phoebe can't come right now, but the new Phoebe is here. Taray naman ito ni ate girl. At ang Canadian citizen na si Apollo. Of course, present. Eh yung dating NBSB ng barkada. Hindi na po ako NBSB dahil happily married na ako ngayon. May humahagod na dyan ngayon kay Jaira. Ano, Jaira? Alam mo na ang feeling? I like that. And lastly, naaalala niyo pa ba si Julian? Ang boyfriend ng best friend ng lahat na si Juno. Oo naman, no? Ayun, so nag-request nga si Julian na kitain tayong lahat dahil may hihingin siyang favor. Julian, So, yung pabor na tinutukoy ni Jaira, alam niyo na siguro kung ano. Dahil nandito tayo ngayon sa lugar, kung sa inyo ibinaon yung time capsule. Gusto ko sana mag-request na kung a-agree kayong lahat. Pwede bang kuhain na natin yung laman ng time capsule ngayon? Alam kong after 10 years ang napagkasunduan nyo. Pero sobrang tagal pa kasi nun. At hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isip ko kung ano yung inilagay ni Juno sa time capsule nyo.
Kaya nung nakita ko kayo nabuo ulit, sinamantala ko yung opportunity para sana magluto sa inyo. Okay lang ba? Okay lang sa akin. Sa akin din. Ako, hindi na ako interesado sa laman ng time capsule. Kasi hindi maganda ang memory ng bagay na nilagay ko doon. Kaya okay lang, kahit ukain nyo na ngayon. Okay lang din sa akin. Actually, hinanap na namin ni Julian kung saan natin tinago yung time capsule. Mabuti ka mo hindi natabunan. Kasi may mga bahay ng pinatayo dito. Kaya mabuti talaga kunin na natin ngayon. Bago may magpatayo ng bahay dito. Papatayo ata sila ng village eh. So nahukay nyo na? Oo, eto na. Julian, ikaw na magbukas. Total si Juno nakaisip nito. Sige. Kanino itong 20? Oh, akin yan. Natupad mo ba yung promise mo? Oo naman. Hindi na lang 20 ang laman ng bulsa ko ngayon. May credit card na, may debit card na, may platinum card. Lahat na ng card! Eh ito, Ay, yung wedding ring na yan, akin yan. Tapon nyo na lang. Hindi ko na kailangan. Amin na lang, isasanla ko. itong bracelet. Sa akin yan. Bracelet to ng girlfriend ko. Itong picture. Obviously sa'yo, Jaira. Salamat! Aba, wala nagbago sa itsura ko ha? Then itong papel kay Juno. Sa kanya nga, yan yung sinasabi ko na last minute pinalitan ni Juno. Sa pagkakatanda ko, maglalagay siya sana ng rainbow flag eh. Ah! Kaya pala rainbow flag! OMG! Oo nga! O ano? Anong meron dyan sa papel? Sulat. Love letter. Para sa akin. Papadudot last month lang nangyari ang ginawa naming paghuhukay ng time capsule. Pagkatapos noon ay nagsibalikan na ang lahat sa kani-kanilang buhay. Nangako kami sa isa't isa na once a year ay magkakaroon kami ng reunion para alalahanin si Juno. At next year ay plano namin mag-out of town para pumunta sa paboritong bakasyonan nito. Ilang araw ko rin pong itinago sa cabinet ko ang sulat na ibinao ni Juno sa kanilang time capsule. Kahalong kaba at excitement ang naramdaman ko noong mapa sa kamay ko ang sulat na nakapangalan sa akin. Kung magkaroon ako ng sapat na tapang para basahin ito ay kinain ako ng sari-saring emosyon. Isa itong love letter para sa akin. Talagay doon ang mga struggle ni Juno ay kung paano siyang nasasaktan tuwing idinideny niya ako sa publiko. Araw-araw ay lagi siyang nananalangin na sana'y dumating na ang araw. Makayanan niyang magtapat sa kanyang mga magulang. Ang araw na yon ay noong Valentine's Day sana, papadudot. Pagkatapos nilang ibaon ang time capsule ay plano niya akong sunduin sa apartment at ipakilala sa mga magulang niya. Plano na dapat niyang mag-out sa mga magulang niya ng gabing yon, pero sa kasamang palad ay hindi na siya nakarating sa apartment dahil nabangga siya ng van. Nakalagay din sa sulat kung gaano niya ako kamahal. Gagawin niya ang lahat para makabawi sa lahat ng sacrifices ko. Isinulat niya ito para na rin may balikan kami after 10 years. Para alalahanin na ang araw kung kailan nakipag-break ako sa kanya ay ang araw din na napagtanto niyang mas mahalaga ako sa kanya kumpara sa masasabi ng mga magulang niya. Plano niya akong sumuin ang pamilyon pero tadhana na rin siguro ang nagdesisyon. Isang mapagpalang araw sa iyo, Papa Dudut. Bago ko po simulan ang lahat ay gusto ko lamang i-explain sa listeners ng Barangay Love Stories ngayong tanghali na hindi lang po ako ang nagpadala ng sulat sa inyo, Papa Dudut, kundi 6 kaming magkakaibigan. Last month lang kasi ay nabuo ulit ang barkada namin after 5 years. At napagkatuan naming isulat ang sari-sarili naming story para na rin alalahanin ang kaibigan naming namayapa na. Nakagawian na kasi naming makinig sa inyong programa noong magkakasama pa lamang kami. Kaya naging core memory na po kayo sa aming magbabarkada.
Nag-decide kaming ipadala sa inyo ang kwento namin para naman maranasan din namin mag-share ng story sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jaira. 35 years old na po ako sa ngayon at isang housewife. Magsisimula po ang kwento ko 10 years ago at kung papaano nabuo ang barkada namin. Anim po kaming magkakaibigan. Una ko nakilala ang best friend kong si Phoebe, nakababata at classmate ko mula grade school hanggang college. Sa parehong school noong college naman namin naging kaibigan si Maya, na kalaunan ay naging roommate ni Phoebe. Napasok naman sa grupo sina Mark at Apollo noong nagsimula na ako magtrabaho sa opisina. Katrabaho ko po sila na ipinakilala ko kina Phoebe at Maya noong nag-celebrate ako ng 25th birthday ko. Muling nakasali sa barkadahan namin si Juno na aksidente lamang namin noong nakilala sa isang bar. Mag-isa lamang siya noon na nakitable sa amin dahil kanino noon ang bar na yon. Grabe! Ang haba ng pila sa restroom. Oh, nasa na sila Phoebe at Maya? Hindi ko rin sila napansin eh. Nasa smoking area ako kanina. Si Apollo ang tanungin mo. Umuwi na sila. Si Phoebe sinundo ng boyfriend niya. Si Maya, luminja na naman tulad ng dati. Ang daya talaga ng mga babaeng yun. Iniwan ako. Di ka na nasanay eh, laging sila ang unang umaalis sa inuman. Oo, kayong tatlo. Mabuti nga ngayon, ikaw nakatagal ka. Hindi kaya tayo nahanap ng girlfriend mo ngayon. Nagpaalam naman ako. Minsan sa relasyon, kailangan nyo rin ng time for yourself. Yun ang secret para magkaroon ng long-lasting relationship. Sus! Nakachamba ka lang kasi mabait yung girlfriend mo. Alibasa, ikaw Mark, never mo pang na-try tumagal sa relasyon. At least maraming na-try. Huwag mo namang iparamdam sa akin na wala akong jowa. Excuse me. Sorry sa abala pero may nakaupo ba rito? Wala na po. Umuwi na yung nakaupo dyan. Pwede mo nang kunin yung upuan kung gusto mo. Actually, hindi ko kailangan ng upuan. Kailangan ko sana ng table. Pinalis kasi ako sa table ko eh. Pinalis ka? Bastos naman ang nagpaalis sa'yo. Sino mo ngayon para mapagsabihan? Hindi. Mali pala yung term na ginamit ko. Hindi pala ako pinaalis. Ako yung umalis kasi ako lang yung nakaupo doon sa malaking table. Eh, yung kabilang grupo, nagsisiksikan sila doon sa isang table. Eh, nahiya naman ako kaya umalis na lang ako. Kaso ayoko pa sanang umuwi. Kaya, pwede ba ako makijoin sa inyo? Oh, sure! Dito ka na lang. Total, umalis na yung ibang kasama namin. Okay lang ba? Nakakahiya kasi. Okay lang, no worries. Salamat. Ano palang mga pangalan nyo? Ako si Jaira. Mark, ito naman katabi ko, ang lover boy namin, si Apollo. Nice to meet you guys. Ako pala si Juno. So, bakit ka naman mag-isa? Wala lang. Trip ko lang. Kaso, wrong timing yata. Ang dami palang tao ngayon. Ah, Sabado kasi. Punong-puno talaga mga bar ngayon. Kaya nga eh. Hindi ako na-inform. Ngayon lang din kasi ako lumabas. Hindi naman talaga ako mahilig uminom. Sayang, hindi mo naabutan yung dalawang kaibigan namin. Sina Phoebe at Maya. Hindi rin mahilig uminom yung mga yon. Tingin ko kaya sinundo si Phoebe kasi lasing na yun. Nirason lang yung boyfriend pero ang totoo, malapit na naman siyang sumayaw sa dance floor kung sakali. Ganun yun pag lasing eh. Matagal na ba kayo magkakaibigan? Medyo matagal na rin. Itong sina Mark at Apollo, workmates ko. Tapos yung kinukwento namin sina Phoebe at Maya, college friends ko naman. I see. Ang saya siguro magkaroon ng maraming kaibigan, no? Oo naman! Pwede rin kasing magtikiman. Hoy! Bastos talaga ng bunganga nito! Biro lang. Bakit ikaw, Juno? Wala ka bang friends? Meron naman, pero di tulad yun na pwedeng ayaing lumabas para mag-party. Konti lang din kasi mga kaibigan ko eh, tapos yung iba sobrang busy na sa buhay. Oo, eh di dito ka na lang sa amin. Kung si Jaira,
timid lang tingnan pero party girl yan. Kalad ka rin. Pwede mong ayain kahit saan. Hindi kaya. Pwede kang join sa amin. Kaya nga kami nagbabar para makakilala ng bagong kaibigan. The more the merrier, di ba? Totoo ba? Nakakatuwa naman. Since then ay naging close na namin si Juno Papadudut. Tuwing lumalabas ang grupo namin para kumain, mag-inom, or mamasyal ay lagi naming iniimbitahan si Juno. Hanggang sa tumagal ay tuluyan na rin siyang naging parte ng barkada namin. Papadudot sa isang barkadahan minsan ay hindi may iwasan na may mga taong nagkakainlaban. Ako na po ang best example noon dahil na-fall po ako sa isang kaibigan, si Mark. Pero ang feeling ko po na yon para sa kabarkada ko ay pilit ko pong itinago. Kilala kasi si Mark na babaero. Siya ang pinaka-playboy sa grupo. Hindi ko nga po alam kung may hinahabol ba siyang kota pagdating sa mga girlfriends dahil sobrang bilis niyang magpalit ng nobya. Marami siyang bad record pagdating sa pag-ibig dahil hindi siya marunong magseryoso sa relasyon. Isa pa po ay sobrang high maintenance ni Mark. Siya ang pinakamayaman sa aming lahat. Siya ang taga-libre. Sasakyan niya ang laging gamit namin tuwing lumalabas. Sobrang taas ang social status niya, Papadudut. Maliban doon ay sobrang good looking din siya. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung ang mga type ni Mark ay mga babaeng parang ilalaban sa Miss Universe. Ganon pa man, Papadudut, despite his playboy image, ay may good side din naman si Mark. At yun ang dahilan kung bakit sa hindi naasahan na pagkakataon ay na-fall po ako sa kanya. Oh, nasaan na yung iba? Mauna na sila. Sumakay yung dalawa kay Apollo. Ba't ang tagal mo? Sorry, nalate ako. Okay lang. 30 minutes lang naman kami naghintay sa'yo. Sorry na, tinanghali kasi ako ng gising eh. Yan kasi. Hilig makipagpuyitan sa mga kachat. Wala akong kachat, no? Masama lang kasi pakiramdam ko. Oh, bakit? May sakit ka? May sinat. Naligo kasi ako agad kahapon kahit basa ako ng pawis. Kaya yun, nilagnat ako. Pero okay ka na. Medyo masakit katawan ko ngayon actually. Check mo dyan sa may glove compartment sa harapan mo. May pain reliever ako dyan. Ang gulo ng compartment mo, ha? Ano? May gamot ba? Eto, nakita ko na. Talagang may gamot ka rito. Parang Boy Scout, ha? Laging handa. Ako pa. Oh, eto tubig. Salamat. Aba, ang sweet ah. Siyempre naman. Ganto ko kaalaga sa mga kaibigan ko. Parang hindi naman. O baka ganyan ka lang talaga kaalaga sa mga babae. Ganyan ba ang trick para makabingwit ng chicks? Tatanong ko lang ano pa bang nandyan sa glove compartment mo? Baka may sanitary napkin ka pa dyan ha? Sweet talaga yan. Talaga ba? Mamaya, mabalitaan ko na lang na ikaw na pala yung girlfriend ni Mark ha? Excuse me? May sarili akong standard, no? Ouch! Taas naman ang standards mo. Ano bang ideal guy ng isang Jaira? Basta hindi chick boy, okay na ako ron. Wala ka ba talagang ni katiting na attraction kay Mark? Yung totoo ha? Walang magsisinungaling. Wala! Never ako ma-attract kay Mark, no? Kala mo naman to. Di rin naman ako magkakagusto sa'yo. Good! At least nagkakaintindihan tayo. Sayang. Bagay pa naman kayo. Naku, tigilan mo ako dyan, Juno. Huwag mo akong itulad sa mga babae ni Mark na madaling mabola. Tumigil lang nga kayong dalawa. Basta ako, may love life. May love life nga, temporary lang naman. At least meron. Turuan mo naman si Jaira kung paano magka-love life. Baka sakali magkaroon na rin siya ng boyfriend sa wakas. Di ko kailangan ng boyfriend. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Woo! Di na yan magkaka-love life. Tatandang dalaga na yan. Bakit nyo ba ako pinagtitripan? Kasi nga, late ka. Pinaghintay mo kami ng 30 minutes. Kaya ito, napala mo. Grabe kayo sa akin. Kawa naman
kayo. May sakit nga yung tao, di ba? Sabihan mo na yung iba na mag-order na sila para sa atin. Para kain na agad tayo pagdating. Sige, ako na. Tatawagan ko si na Phoebe. Papadudot na sanay na ang buong barkada sa pagiging sweet ni Mark pagdating sa amin. Pero iba kasi ang naging dating nito sa akin. Sigurado ako na karamihan sa mga kababaihan ay agree sa akin kapag sinabi kong nakaka-in-love talaga ang mga lalaking maalaga. Ang magiging caring ng isang lalaki ang isa sa mga katangian na gusto kong meron ang magiging future boyfriend ko. At ugaling yon ay na kay Mark. Yun nga lang po hanggang pangarap na lang siguro ang wish ko magkaroon din ng pagtingin sa akin si Mark. Mas may chance pa yata na manalo ako sa loto kesa magkagusto siya sa akin. Malayo ang itsura ko sa mga tipo niyang babae at isa pa'y paulit-ulit niyang ipinamumukha sa akin na never siyang maa-attract sa akin. Totoo naman po yun, Papadudot, dahil kung i-compare ko ang sarili ko sa mga past girlfriends ni Mark, ay wala akong kalaban-laban. Para akong kinakalawang na bakal kumpara sa mga naging girlfriend niyang gold at diamante. Aminado ako na no boyfriend since birth po ako, Papadudot. Hindi kasi ako yung tipo ng babae na mahilig sumunod sa mga fashion trends. Okay na sa akin ang naka-t-shirt at jeans at hindi rin ako nagsusuot ng makeup. Wala akong arte sa katawan, walang palamuti, plain Jane ang datingan. In short ay boring po akong tao. Average girl na nang tingnan, wala pang gandang ilalaban. Kaya sa halip na aminin ang totoo kong nararamdaman para kay Mark, ay minabuti kong solohin at itago na lang ang katotohanan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahigit 5 years ko pong sinolo ang feelings ko. Ganun ako kaseryoso nung sinabi kong never akong aamin kay Mark. Ang hidden feelings ko para sa kanya ay nanatiling nakatago. Sa mga nagdaang taon ay mas tumatag at lumalim pa ang samahan naming magbabarkada. As expected ay mas dumami rin ang listahan ng mga babae ni Mark. Kung si Jessica Soho ay samot-saring awards ang may pagmamalaki. Si Mark ay iba't ibang babae ang may pagmamayabang. Kung may world record nga lang sa pinakamaraming ex ay baka siya po ang makakuha nito. Sa loob po ng 5 years ay ako na lang noon ang wala pang karelasyon. Pressured nga ako noon dahil tuwing lumalabas ang barkada namin ay ako lamang ang walang kapareha. Sa aming anim, si Phoebe ang unang nagkaasawa. Si Apollo naman ay proud pa rin sa kanyang long-time girlfriend. May ka-live-in na noon si Maya kasama ang nobyo nito samantalang si Juno ay may sarili na ring partner. Lagi nga akong inaasar noon ng grupo na magmadre na lamang ako kung wala akong planong maghanap ng jowa. Ang hindi nila alam ay may rason na po kung bakit that time ay wala pa rin akong boyfriend. Dahil ang puso ko noon ay hawak-hawak na ni Mark kahit wala siyang kamalay-malay dito. Oh! Ayan na yung madre! Huwag niyo akong simulan ha. Wala ako sa mood ngayon. Menopause na ba agad? Ikaw, Mark, lagi ka na lang nang aasar. Tigilan nyo na nga si Jaira. Di na kayo naawa. Wala nang ang jowa, iniinis nyo pa. Isa ka pa, Apollo. Aalis talaga ako. Bahala kayo dyan. Porkit wala rito si Phoebe na kakampi ko, ginaganyan nyo na ako. Bakit ba kasi ayaw mo pang pumasok sa relasyon? Ba't ba kayo nakikialam? Sumit naman, nagtatanong lang eh. Gusto ata niyang dalhin sa hukay yung title niyang NBSB eh. Gusto mo ba turuan ka namin kung paano lumandi? Sige nga, Juno. Turuan mo nga. Wag ako. Si Mark dapat na magturo. Siya yung malanding lalaki. Ganito kasi yan. Ang unang gawin mo, itapon mo na yung buong wardrobe mo. Ilagay mo sa sako tapos sunugin mo. Kasi kahit sinong lalaki, kita palang fashion sense mo, aatras na agad.
Nagdadamit ako for comfort. Hindi ako nagdadamit para magpa-impress ng lalaki. Bakit ba lagi niyong iniisip na kaya nagpapaganda ang mga babae para sa inyong mga lalaki? Masyadong misogynistic, ha? Jaira, kami lang naman concerned sa'yo. Huwag mong masamain ang tulong namin. Oy, wala ka na itutulong sa akin, Mark. Kayo, lakas niyo mang-asar. Kapag ako nakasama ko sina Maya at Phoebe, mag-girl power din kami para asarin kayo mga lalaki. Gusto mo bang hanapan ka namin ng blind date? No thanks. Ako, may irereto ako sa'yo. Alam niyo guys, salamat sa concern ha, pero happy ako maging single. Being single means freedom. Kaya kong gawin lahat ng gusto ko nang walang nagbabawal sa akin. Pero seryoso nga, wala ka bang iisang tao na natitipuan sa buong buhay mo? Meron! Si Alden Richards! Eh may Alden Richards na tayo ah. Andyan si Marco. Lalayo ka pa ba? Di ba nga? Change topic na nga! Bakit pa ako naka-hot seat ngayon? Oh, last question. Kung liligawan ka ba ni Mark, sasagutin mo siya? Hindi! Hoy, hindi na naman kita liligawan. Lakas mo ka-romcom ng dating yung dalawa ah. Nangangamoy enemies to lovers. Hindi ko siya liligawan kasi nahanap ko na yung the one for me. Ilang beses mo nang sinabi yan. Para ka nang sirang plaka dyan. Ano ba bang definition mo ng the one? The one! Yung the one na gusto mong magsama habang buhay. The one na gusto mong pakasalan. The one na gusto mong maging nanay ng mga anak mo. Mukhang finally magseseryoso na ang pinaka-playboy na lalaki sa balat ng lupa. Totoo na ba talaga yan? Totoo na to. Si Megan na talaga. Megan pa pangalan niya? So kailan mo siya ipapakilala sa amin? Malapit na. Huwag kayong mag-alala. Sana nga siya talaga. Parang may nasasaktan na. Ikaw, Juno ha? Tigilan mo nga ako. Papadudot happy rin naman ako na finally ay seryoso na si Mark sa babaeng idinidate niya. Pero magiging sinungaling ako kapag sinabi kong hindi ako nasaktan. Minsan nga ay nahihirapan na ako makisabay sa mga biruan nila dahil may mga pagkakataong medyo totoo na ang sinasabi nila. Kung inaasar nila ako kay Mark ay sobrang hirap magtago ng feelings. Mabuti na talaga at nasanay na ako sa mapang-asar na ugali ng mga barkada ko. That time ay biglang nagbago si Mark. Hindi lang sa ugali kundi pati na ang mga gawain. Mula sa pagiging makulit na playboy ay para siyang naging maamong tupa. Siguro ay totoo nga na powerful ang love dahil kaya nitong baguhin ang isang tao. Papadudot nung ipakilala po sa amin ni Mark ang kanyang girlfriend na si Megan ay nakaramdam ako ng kaunting insecurity. Maganda po si Megan at agad siyang nagustuhan ng buong barkada. Naging maganda naman ang takbo ng relasyon nilang dalawa hanggang sa isang araw. Ay bigla na lang iniwan ni Megan si Mark. First time ko pong nakita si Mark na sobrang broken. First time lang niyang umiyak dahil sa babae at bago ito para sa amin. Bilang ako po ang parang pinakatakbuhan ng barkada tuwing problema, ay ako po ang nilapitan ni Mark for comfort. Nagsalo kami sa isang inuman kung saan ay nagasing sa akin ang lahat ng dinadala niyang sakit. Ayan, mag-inuman tayo. Natira yan nung nag-party tayo last time dito sa apartment. Talagang ready ka. Kung usapang broken, kailangan talaga may alak para iyak kung iyak. Hindi naman ako iiyak. Nasasaktan lang talaga ako ngayon. Hindi ko talaga inaasahan na sa ganito lang matatapos yung relasyon namin. Ano ba kasing nangyari sa inyong dalawa? Bakit kanya biglang iniwan? May third party bang involved? Wala naman. Wala siyang iba. Wala din akong iba. Basta isang araw na-realize daw niya na di na raw mag-work yung relasyon namin. Wala na lang daw siya ng gana. Tapos break na? Ganun lang? Oo. Yun lang ang rason tapos tinapos na niya lahat. Hindi mo ba ipinaglaban? Sinusubukan ko siyang kausapin. Hanggang ngayon mini-message ko siya. Tinatawagan ko siya para sana ayusin namin kung ano-ano ang problema. Kaso hindi niya ako pinapansin eh. Sinubukan mo bang puntahan siya sa trabaho? Sa bahay nila? Ayaw niya makipagkita sa akin. Wala rin daw siya sa trabaho nila. Baka naman may
nagsawa ka na ikinagalit niya. Hindi kaya. Hindi ko alam. Kung meron man, wala siyang sinabi sa akin. Baka naman may personal problem. Pero bakit kailangan niya akong iwan? Bakit hindi niya explain ng maayos? Or, totoo nga, siguro na hindi ka na niya mahal, kaya ganun. Sakit naman nun. Siya na eh. Alam mo yun? Ikaw ang ipakinggan, pero siya na talaga yung babae na gusto ko eh. Yung true love ko. Ang hirap pala ng ganito, no? Yung ikaw ang iniiwan. Siya rin ata yung pinakamatagal mong girlfriend, di ba? Siya nga. Kasi si Megan na talaga ang gusto ko makasama hanggang sa pagtanda ko. Sagutin mo nga ako ng totoo. Mahirap pa akong mahalin. Hindi. Kung alam mo lang, marami ang nagmamahal sa'yo. Parang wala naman. Akala mo lang wala kasi nasa ibang tao yung puso mo. Pero kung bubuksan mo lang ang mga mata mo, makikita mo kung sino ang mga taong nagmamahal sa'yo. Ikaw ba? Ha? Ano ako? Kung mahal kita? Hindi. Ang ibig kong sabihin, kaya ba ayaw mo magka-boyfriend dahil takot kang masaktan? Ayoko magka-boyfriend, hindi dahil takot ako masaktan. May minamahal na akong tao. Kaso nga lang, yung tao na yon, may minamahal ng iba. Yun ang rason kung bakit ayoko pang pumasok sa relasyon. Kung hindi ka niya mahal, bakit sarili mo pinaparusahan mo? Alam mo naman na palang may iba na siyang gusto. Wala eh. Mahal ko pa rin siya eh. Siguro, hihintayin ko na lang yung araw na mapagod na lang ako. Yung araw kung kailan yung puso ko na mismo ang mag-give up. Akala ko ako lang yung broken. Ikaw din pala. Teka, bakit sa akin na napunta yung topic? Di ba dapat problema nyo ni Megan ang pinag-uusapan natin? Ano pa bang pwedeng gawin sa problema ko? Ayaw na ng tao sa akin eh. Ilalaban ko pa ba? Kahit alam ko nang wala na talagang pag-asa? Hindi ka pa naman sure eh kung wala na talagang pag-asa. Bigyan mo muna siya siguro ng space. Tapos sumubok ka ulit. Kung mahal mo, hindi mo siya bibitawan basta-basta. Siya ang gusto mo, di ba? Kung ganon, ipaglaban mo siya. Galing mo naman pala mag-advise. Kung ganyan naman pala, sana mabigyan mo rin ng maayos na advice ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ng sarili ko. Papadudot, buong gabi naming pinagsaluhan ni Mark ang alak habang pinag-uusapan namin ang mga problema namin sa love life. Binigyan niya ako ng mga advice habang wala siyang kamalay-malay na siya na pala ang tinutukoy kong lalaki na matagal ko nang minamahal. Nagkaroon kami ng deep talks at doon ko lang na-realize na marami din palang tinatagong personal issues si Mark, lalo na sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagiging happy-go-lucky nito ay marami rin pala siyang pinagdadaanan. Gusto ko sana noong tawagan pa ang iba pa naming barkada para magkakasama-sama kami. Kaso nga lang ay may trabaho naman noon si Maya. Si Phoebe naman ay nasa out of town kasama ang asawa niya, samantalang si Apollo ay binabantayan ng girlfriend niya sa ospital. Out of reach naman si Juno, Papadudut. Pagkatapos po namin mag-inuman ay nagpaalam si Mark na uuwi na, pero hindi ko siya pinayagan dahil akala kong lasing na siya. Pinilit ko siyang matulog sa apartment at akala ko noon Papadudut ay wala ng problema. Nung nakatulog ako, bigla na lang akong nagising sa tawag ni Juno. Naaksidente raw si Mark at malala ang lagay nito. Noong una hindi ako naniniwala dahil hindi ko siya pinayagan mag-drive ng lasing, pero nung i-check ko si Mark sa apartment ay wala na pala siya. Papadudot, tumakas siya noong malalim na ang tulog ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malala ang naging lagay niya at ang balita sa akin ni Juno noong makarating ako sa ospital ay nag-50-50 raw siya. Sobrang natakot ako para kay Mark noon, Papadudot. Akala ko ay mawawalan na ako ng kaibigan. Ang mga panahong yon ay ako ang nagbantay kay Mark sa ospital. Hindi ko siya iniwan hanggang sa makarecover siya. Sa mga araw ng pag-aalaga ko kay Mark ay hindi ko na po naitago ang nararamdaman ko, Papadudot.
Wala na akong pakialam noon kahit na makaharata ang mga kaibigan namin. Basta ang focus ko lang noon ay ang pagpapagaling ni Mark. Ibinigay ko sa kanya ang mga bagay na hindi kayang ibigay ni Megan. At yon ay ang makakasama at makakaramay. Ganoon din na pinaramdam ko sa kanya na may pamilya siya. Bagay na hindi magawa ng sarili niyang pamilya. Papadudod si Juno po ang naging kasakasama ko sa ospital para magbantay kay Mark. Paminsan-minsan ay binibisita rin siya ng iba naming kaibigan pero ako ang araw-araw nag-i-stay sa tabi ni Mark. Dahil dito ay si Juno ang unang nakapansin sa kakaiba kong ikinikilos. Kung magkaroon kaming dalawa ng time na mag-usap ay doon niya ako tinanong kung anong meron sa aming dalawa ni Mark. Kumusta na yung inaalagaan mo? Ayun, nagpapahinga na. Ikaw, di ka ba magpapahinga? May trabaho ka pa bukas, di ba? Uuwi na rin ako mamaya. Ikaw, hindi ka ba uuwi? Pauwi na ako. Pero bago ako umalis, may gusto lang muna sana akong tanungin sa'yo. Ano yun? May something ba sa inyo ni Mark? Sa amin? Wala! Bakit mo naman nasabi yan? Actually, matagal ko nang napapansin yan. Hindi lang ako nagsasalita pero napapansin ko na talaga na iba ka pagdating kay Mark. Paano iba? Kailangan ko pa ba talagang i-explain? Feeling ko alam mo naman yung tinutukoy ko eh. Siya ba yung lalaking sinasabi mo na nagmamay-ari ng puso mo? Huwag ka mag-alala. Hindi ako magkukwento sa mga kaibigan natin. Siya nga. Si Mark yung tinutukoy kong mahal ko. Alam ba niya? Hindi. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Bakit pa? Lagi naman niyang pinapamukha sa akin na hindi niya ako gusto eh. Gagawin ko lang tanga ang sarili ko kapag umamin ako sa kanya. Gawin ka rin naman, di ba? Todo deny ka sa feelings mo sa kanya. So paano ka nakakasiguro na hindi ka niya gusto? Ako, Juno. Tignan mo nga ako. Never ako magugustuhan ni Mark. Sinasabi mo lang yan kasi natatakot ka. Hindi ka kasi marunong mag-risk eh. Lagi kang playing safe. Ayaw mo mag-try. Para saan? Para masira ang friendship namin? Para sa puso mo. Para sa peace of mind mo. Para sa sarili mo. Okay na ako sa ganitong setup namin. Okay ka nang umaasa? Nagmamahal ka ng mag-isa? Masasaktan ka ng walang nakakaalam? Kesa naman masaktan ako ng harap-harapan. Naku Jaira, hindi yan maganda. Subukan mo lang sabihin. Malay mo, maging worth it naman yung pag-amin mo. Hindi ko alam. Natatakot ako eh. Alam kong natatakot ka. Pero mas natakot ka nung na-aksidente siya, di ba? Nung akala mong hindi na siya makakasurvive. Mas nakakatakot yun, Jaira. Yung mawalan ka ng chance na sabihin ng totoo sa taong minamahal mo. Araw-araw ka magkakaroon ng what if. Isang tanong na hindi masasagot kapag hindi ka nag-risk. Sa tingin mo, mag-iiba ba siya sa akin kapag nalaman niya ang totoo? Mag-iiba siya, oo. Expected na yun kasi may malalaman siyang totoo mula sa'yo. Either tanggapin niya o hindi. Pero ano man ang maging outcome, asahan mo na may magbabago. Pero alam ko naman na hindi basta-basta itatapon ni Mark yung pinagsamahan niyo. In case lang na hindi maging maganda ang ending if ever magtapat naman sa kanya. Bakit ba kasi sa lahat ng tao, sa kanya pa nahulog ang loob ko? Love is a mystery kasi. Kaya nga siya masaya eh. Sige, magko-confess ako sa kanya kapag nakalabas na siya ng ospital para matapos na to. Good luck. Nandito naman ako kapag nangailangan ka na makakausap. Salamat. Pero favor naman, Juno, huwag na lang natin itong sabihin sa iba. Ha? Sure. Makakaasa ka. Ikaw mang bibig ko sa sikreto nating dalawa. Thankfully ay nag-survive naman si Mark sa nangyari sa kanya. Although kinailangan pa niyang magpagaling sa ospital ng ilang weeks noon para tuluyang mag-heal ang mga sugat niya.
After ng pag-uusap namin ni Juno ay nagpa siya akong sabihin na ang katotohanan kay Mark. Ilang araw ko ring binuo ang tapang sa dibdib ko noon bago ako nag-decide na kausapin ng masinsinan si Mark. Pero sa araw kung kailan naaminin ko dapat sa kanya ay bigla namang nagparamdam ang ex-girlfriend nitong si Megan. Sa biglang pagpapakita ni Megan Papadudot ay biglang nawala sa katawan ko ang courage para umamin. Biglang umurong ang lakas ko kaya sa huli ay muli akong nagtago. Katulad ng dati muli kong sinarile ang nararamdaman ko. Mas mabuti na yon lalo na noong mga panahong yon. Ay parang gusto na ulit makipagbalikan ni Megan kay Mark pagkatapos nitong maaksidente. Hanggang sa dumating ang araw ng Valentine's noong 2018. Bigla po nagaya si Juno na magkikita ang buong barkada sa isang bakanting lote malapit sa kanila. Inutusan niya ang lahat na magdala ng isang bagay na nagre-represent sa current status namin noong araw na yon. Dahil gagawa raw kami ng time capsule na sabay-sabay naming bubuksan after 10 years. Napagod ako dun ah. Time capsule ang binaon natin pero parang daig ko pang nag-workout. Oh, ano nang gagawin natin ngayon? Maghihintay tayo ng 10 years tapos suhukain natin ulit to. Ang dami mo talagang alam, Juno. Para sa atin din to. Sure ako matutuwa tayo kapag binalikan natin to after 10 years. O siya, kung wala na tayong gagawin, pwede bang mauna na ako sa inyo? Nag-aaya pa si Phoebe kakain daw tayo ng dinner. Eh na lang muna siguro. Gusto ko na munang mapag-isa ngayon. Sorry, baka ako rin hindi na makasama sa inyo. May pupuntahan din ako eh. Ano ba yan? Broken na nga tayong lahat ngayong Valentine's Day, hindi pa tayo magkakasama-sama. So kami na lang mga girls ang lalabas. Ikaw Mark, sasama ka ba? May lakad din ako eh. Next time na lang siguro. O sige, tara na. Kanya-kanya na muna tayo. Wait lang, mauna na kayo. May sasabihin lang ako kay Mark. O sige, mauna na kami. Bye guys. Ingat kayo pa uwi. Jaira, good luck ha. Salamat. Mag-ingat kayo pa uwi. Ano yung sasabihin mo? Ganito kasi yun. May gusto akong aminin sa'yo. Ano yun? Matagal kong pinag-isipan to. At ngayon lang ako nakapag-decide na sabihin to sa'yo dahil dyan sa time capsule na naisip ni Juno. Okay. Ano nga yun? I like you, Mark. Matagal na ako may gusto sa'yo. Sa akin? May gusto ka sa akin? Oo, pero alam ko naman na wala akong chance sa'yo. Sinasabi ko lang to para wala na akong tinatagong sekreto. Sorry, pero kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo ngayon, Jaira. Alam ko naman. Expected ko na rin na yan ang magiging sagot mo. Jaira, sorry ah. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi mo naman kasalanan na wala kang gusto sa akin eh. Kahit na. Sorry pa rin dahil hindi ko kayang ibigay yung inaasahan mo sa akin. Don't worry, sino ba naman ako, di ba? At least confirmed. Alam ko na yung sagot. Hindi ko na kailangang umasa pa. You deserve better, Jaira. Deserve mo ng lalaki magmamahal sa'yo ng totoo. Hindi man ako yun, pero I pray na one day, sa tamang lalaki na mapunta ang puso mo. Thank you. Ikaw din. Sana maging masaya ka na sa love life mo. So ito pala yung rason bakit may pa-time capsule pa si Juno. Broken daw kasi tayo kaya gusto niyang ayusin ang mga problema natin sa araw mismo ng Valentine's Day. Sa totoo lang, yan din ang gagawin ko kaya hindi ako makakasama sa inyo. Pupuntahan ko si Megan. Talaga? Oo. Magsisimula kami ulit. Congrats kung ganun. O sige, malis na tayo. Baka hinihintay na ako nila Phoebe at Maya. Sige, mag-ingat kayo. Nga pala, pwedeng sa atin na lang dalawa tong nangyari. Huwag na sana nating i-share to sa barkada. Sure. Huwag ka mag-alala. Papadudot masakit pala ang ma-friend zone. Pero at least kahit papaano ay nakahinga naman ako kasi wala na akong feelings na kailangang itago.
After ng confession ko kay Mark ay wala namang nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Mas naging close pa kaming dalawa pero this time ay with boundaries na. Lalo na't aware na siyang may feelings na involved sa side ko. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Dahil yon ang araw kung saan ay kumawala ako sa comfort zone ko, Papa Dudut. Nag-take ako ng risk at failed man ang naging outcome ng unang subo ko, at least ay nakapagbigay ito ng confidence sa akin. Kaya pala, Papa Dudut, kung curious kayo kung anong gamit ang nilagay ko sa time capsule namin noon, ay nilagay ko ang sarili kong picture. Gusto ko nakasabay ng pagbaon ng picture kong yon ay ang babaguhin ko na ang attitude ko towards life. Hindi na ako matatakot na magsabi ng totoong nararamdaman ko sa mga tao. Mas magiging risk taker na ako. Magiging open na sa mga feelings ko. Yun po ang ginawa ko the following years, at ito ang dahilan kung bakit ko nahanap ang true love ko. Sa ngayon ay isa na po akong housewife kasama ang asawa kong si James at dalawa naming anak. Simula nung nagkaroon kami ng sari-sariling pamilya ay hindi na po nabuo ang barkadahan namin until last month nung nagkaroon kami ng reunion. Isa sa kanila ang nag-migrate na sa ibang bansa. Ang isa naman ay hinahanap pa ang kanyang sarili at nasa kalagitnaan ng pagsa-self-love. Isa naman ay nagtatrabaho abroad at ang isa ay payapa na ang buhay sa probinsya.